司令下る。包囲壁を突破せよ。Agrikultura, dapat po mamuhunan tayo na payabungin katayuan ng ating mga magsasaka. Sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po talagang medyo napapabayaan na natin ang ating mga magsasaka na siya nagbibigay ng kapanatagan sa atin dito na makakain at may tamang makain at murang makakain. I do believe we invest in post-harvest facility and look into yung ating presyo ng fertilizer, masyado na yata nating hindi pinapansin. Gusto ko lang pong susugan kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yon, kukunin ko yung 200 billion na yon, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong doktungan nyo. Pagbababa ng krudo na ginagamit din nila sa pag-produce ng pagkain na siya nagbibigay ng kapanatagan sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ang pinaka-importanteng ekonomiya ay ang ekonomiya ng sikmura. Mura, pagkain sa bawat pamilyang Pilipino dahil itong pandemyang ito ay nagbukas sa ating kaisipan na hindi tayo pwedeng umasa na lamang sa mga imported products na kaya namang i-produce ng ating mangingisda, maghahayop at nagtatanim nating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Food security is the trust. Yun ang pupuntahan ko na direksyon pag ako po ay binigyan nyo ng pagkakataon. Thank you, Madam. Sa ating mga kababayan, yes, matagumpay. Ang dangan lamang, talagang inabot tayo ng pandemyang ito. Will I continue it? Opo, mga kababayan, itutuloy ko po ang build. But we will build more housing, better schools, more hospitals, more post-harvest facility para sa ating fishers folks at farmers at maghahayop, and more source. Kung masisingil ko yung 203 billion na estate tax sa isang pamilya at iatras ko ang buwis ng krudo at kuryente at 50%, we are going to lose 65 billion pesos. Now, meron pa ako 203 billion minus 65, marami pa akong daang-daang billion pa ang pwede natin maibigay sa tao. It's a matter of management, fiscal management lamang at certainty of law. Source of energy for stability ng energy sa buong Pilipinas. Sapagkat sa pag-ikot-ikot ko po, nakita ko po yung mga kababayan natin. Madalas maghingalo, pati kuryente nila. Naghihingalo na ang buhay, naghihingalo pa ang kuryente, naghihingalo pa ang internet. These are the things that we're going to focus on build. Tao muna. So yan po ang aking itutuloy. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Una po, kung totoong may natitira pang 100 bilyong piso sa ipinasa ni Senator Lacson at Senator Manny Pacquiao doon sa Bayanihan 1 and 2. Ito po ay gagamitin natin ipambili ng mga ekwipo, magtatag ng mga COVID-19 field hospital at bumili ng mga gamot na katulad ng binili ng Maynila, Baricitinib, Molnupiravir, Tocilizumab, and Bexabid nowadays, and Remdesivir. Ibig po sabihin, we can learn how to live with COVID-19 and go back to work. Yun po ang magiging direksyon namin. Kaya po, mga kababayan, ang pinili ko, doktor, katulad na rin ng tanong ng moderator, meron pa rin tayong pandemyang kakarapin. Kaya minabuti ko, life and livelihood. Yan po ang direksyon na ating pupuntahan, proteksyonan, iwasang may mamatay sa impeksyon ng COVID by giving them equal opportunity and access to better healthcare system. Then buksan natin ang negosyo upang makabigay tayo ng trabaho at mairaos natin ang ating mga pamilya. Yun ang aking pangarap para sa inyo mga kababayan. Buhay at kabuhayan, itatawid po namin kayo sa pandemyang ito. And lastly, aayusin ko po yung PhilHealth. Yung PhilHealth, para na sa ganon, yung para sa ating mga medical frontliners, mapunta yung marapat para sa kanila. Maraming salamat.